Unti-unti nang nakakalkal ang pagkakakilanlan ng mga dawit na pulis sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang ilan daw sa kanila matataas ang ranggo. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Sa 15 pulis na nasa restrictive custody na ng PNP, 4 daw ang commissioned officers o yung may matataas na ranggo. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel. Ang pinakamataas na ranggo, isang full-fledged colonel at isa sa mahigit 20 provincial police chiefs na narelieve o nareshuffle noong nakaraang linggo. Ang police colonel na ito, minsan na rin nagsilbi bilang regional chief ng CIDG Calabarzon, kung saan naganap ang pinakamaraming kaso ng nawawalang sabongero. Matatanda ang inilahad ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy sa isang exclusive interview sa Billionaire News Channel na isa ang pulis na ito sa mga nanguna sa pag-aresto sa kanila noong 2023. Yes, siya yan. Pero katulad ng sinabi ko, hindi ko muna isiwalat lahat. Dahil mag-antay rin ako sa mga sasabihin ng abogado ko. Kasama rin ang isang lieutenant colonel na una nang nadawit sa investigasyon noong 2022, pati na rin ang isang major at isang lieutenant. Ang mga sangkot na pulis, binibigyan umano ng 500,000 pesos para sa bawat grupo na ipadudukot at ipapapatay na sabungero, ayon kay Dondon Patidongan. Ang team leader daw ng mga ito may natatanggap na 2 milyong piso kada buwan. Yes, 500,000 lang yan sa isang grupo. Halimbawa, isang entry, 7 sila. 500,000 lang talaga ang pinapaabot sa akin yan. Lieutenant Colonel, kumpare ko pa yan. Bukod pa ang isa umanong general na ani Patidongan, mananatili mo ng confidential hanggang hindi pa opisyal na dinidinig ang kaso. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, tukoy na ang ground zero sa kung saan maaaring itinatapon ang mga bangkay ng mga missing sabongero sa lawa ng Taal. Isa raw itong palaisdaan, isang impormasyon na kinumpirma rin ni Patidongan sa BNC at sinabing pagmamay-ari umano ng isa ring pulis sa Talisay, Batangas. Bali yung sinasabi niyo pong taga-chop-chop, ito po yung isa po sa mga nag-e-execute po ng mga tao? Oo, yung tauhan ng isang pulis na may palaisdaan dyan sa Talisay, Batangas. Kasalukuyang nasa protective custody ng PNP si Patidongan habang nag-a-apply siya sa Witness Protection Program. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.